sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Pinalakas pa ng mga taga-usig ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kanyang war on drugs. Ito ay makaraang magsumite ang taga-usig ng halos 140 mga bagong ebidensya laban kay Duterte, kabilang ang mga dokumento na naging batayan para sa kanyang warrant of arrest. Dahil dito, umaabot na ngayon sa 320 ang kabuang ebidensya na ihaharap ng prosecutor sa pre-trial na sisimula na sa Setyembre ngayong taon. Ang mga bagong ebidensya na isinumite noong Abril 30 ay inorganisa o inayos sa 4 na kategorya: contextual elements, modes of liability, mga pagpatay sa panahon ng panunungkulan ng dating Pangulo bilang alkalde, at mga pagpatay sa ilalim ng barangay clearance operation sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Medyo nadali yata ng pajab-jab ang dating Pangulo. Ito pong bukod sa binasa natin, ito pa po ang banner story ng dyaryo ngayon. Duterte Team fails in bid to remove 2 ICC judges. Pinapa-inhibit po kasi nila ang 2 judges, ano? Ito rin pala ang headline ng Manila Times. Ito, kumbatsero. Duterte loses bid to oust ICC judges. Ang judges po na tinutukoy dyan ay sino ba yon? At bakit ba ayaw nila doon? Si Reina Adelaide Sophie Alapini Ganzu. Mahaba daw kasi pangalan. Yun siguro. And Maria del Socorro Flores Liera. Saying their continued involvement after making a prior ruling on ICC jurisdiction of the case could create a perception of bias. Ganun. Yun, meron daw parang may pagka-bias daw ho. Itong 2 babaeng judges na ito. Ayun. Ayan lang po ay isa sa pinakamalalaking balita na sinusubaybayan ngayon. At siyempre, eleksyon! Ngayon! Ilang tulog na lang, kumbatsero, no?
Ilan na lang ba? Oo, kaya Apat. entertainin na natin ang mga isyong politikal. Oo. Hanggang kailan na lang ang campaign? Hanggang Sabado na lang. Hanggang Sabado. Adjes. Hanggang Adjes Mayo na. Adjes. So 2 araw na lang. Linggo, pahinga. Lunes, holiday. Holiday. So dapat makaboto tayong lahat. Kayo po ba ay may listahan na? Ang mga senior citizen PWDs, mga buntes, mga single mom ba papayagang bumoto ng maaga? Hindi, mga ayos lang sila. Pwede silang Senior citizen and PWDs. yan. So pwede sila ng 5 5 to a.m. 7, 5 a.m. to 7 a.m. Mauna na kayo. Paunahin na natin talaga ang mga senior citizen natin. Pero iba talaga kung mapagtutuunan talaga ng pansin ng Senado at ng COMELEC yung panukala ni Kong Ompong Ordanes ng senior citizen, party list. Ng senior citizen party list na magkaroon talaga ng bukod na araw. Mauna ng 1 o 2 araw ang mga senior citizen at mga PWDs. Parang ang gusto nga nila para maisabay na sa mga local absentee voting. Yan. Mauna na sila. Pwede na siguro. Paunahin na yan. At sa araw po na to, dahil sa medyo chill tayo, chill tayo, mother, meron tayong 2 bituin na makakausap. Ang una ay si Rufa May Quinto. Aba, tinan mo nga naman. Di ba? Paano nga nakilala si Rufa May Quinto? Kasabayan mo ba, mother, si Rufa May? Anong bang Nung kabataan mo? Nung uso pa si Celso Ad Castillo. Diba? Kasabayan mo. Nagkasama ba kayo sa pelikula? Sa pelikula. Ayan, Diba? Hindi. Si Rufa May Quinto. At go! At syempre, makakapiling natin. Natanaw ko na dito. Andyan na. Bigyan ng jacket yan. Namimigay na ng jacket. Ay, teka. yan. Pwede bang mamigay ng jacket ngayon? Hindi ba bawal? Hindi ba mainit ang mata ni Chairman George Garcia sa mga namimigay ngayon? Bigyan natin jacket si Chairman. Tayo mamigay. Tayo na mamigay kay Chairman. Abangan po nyo ngayong araw po na to dito sa 2x2. Mabilisan lang. Jerry Baca at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZR. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Janam Tang, Lakyam, Chap, Ithun, 6:11 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Ganda ng pagkaputol Sakto. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baca. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, Mayo 8, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Anak ng vendor at taxi driver na PWD nanguna sa mga gagraduate sa PMA ngayong taon. Application para sa PUV consolidation ng Jeepney at UV Express muling binuksan ng DOTR. DOJ Secretary pumalag sa Ombudsman. Kinwestiyon ang proseso sa investigasyon sa Duterte arrest. Mga pasilidad sa Embo Barangays muling binuksan. 2 Chinese na kidnapper ng 3 dayuhan sa Batangas na aresto ng PNP sa Cavite. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world.
Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. gumawa po ng kasaysayan ang anak ng isang vendor at taxi driver na person with disability sa Quezon City. Matapos nahirangin bilang valedictorian with distinction na summa cum laude ng PMA si Clablaya Class of 2025. Wow! Ayon sa 23 anyos na cadet first class na si Jesse Jr. Ticar, lumaki siya sa hirap ng buhay at ito ang kanyang naging inspirasyon sa pag-aaral. Si Ticar ang pinakabata sa tatlong magkakapatid habang ang kanyang ina ay nagtitinda ng ballpen at envelope sa Quezon City. At ang ama naman ay dating taxi driver ngunit nagkaroon ng kapansanan kaya nawalan ng trabaho. Bilang class valedictorian, tatanggap ng siyam na award si Ticar, kabilang ang Presidential Saber na inaasahang personal na igagawad ng Pangulong Bongbong Marcos sa PMA graduation rites sa Mayo 17. Hoy, congratulations sa officer. Tingnan mo na yan, ano? Anak ng vendor at dating taxi driver. Dating taxi driver na PWD pa. PW. Ayun. Ayos! Samantala, mahigit sa 1,000 persons deprived of liberty ang nakatapos o nakapagtapos ng kolehiyo. Ito ang ibinida ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang sa turnover ceremony ng bagong renovate na college building sa minimum security compound. Kasabay ito ng pasasalamat ni Katapang kay San Miguel Corporation Chairman and CEO Ramon Ang at sa anak nitong si Cecil Ang, pinuno ng SMC Foundation. Dahil ito sa donasyong mga kagamitan para sa edukasyon ng mga nakabilanggo. Pinarangalan din sa naturang aktibidad si Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan sa kanyang walang sawang pagtuturo at pagkilala ng Bucor sa University of Perpetual Help System DALTA na tumulong sa pagbibigay ng edukasyon sa mga nakakulong na estudyante. Tutuwa ka dyan kay Justice Carl Miranda Combachero. Naalala ko mga 20 years ago, nakumbida na ako ni Justice Miranda. Dati siyang Assistant Solicitor General nung panahon na yon. Nakumbida tayo na magturo dyan sa mga preso. Sa mga preso? Nung kapanahon na ewan ko kung ano tinuro ko sa kanina. Basta sabi ko, lalaya din kayo. Tuwan-tuwa. Yan. Kaya mabuhay ang mga buhay na buhay ang pag-asa dyan sa Bilibid. Yan. Alas 6:22 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na! Muling binuksan ng DOTR ang aplikasyon para sa consolidation ng lahat ng public utility vehicle sa bansa sa ilalim ng Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Layo ng programa na palitan ng mga Euro 4 compliant engine ang mga pampasaherong jeep upang mabawasan ang polusyon at mapaganda ang transport system sa bansa. Tama ito, kumbatsero. Kasi yung mga modern jeep na nakikita mga kakarag-karag na rin ngayon sa ilalim ng Department Order na pinirmahan ni Transportation Secretary Vince Dizon, nakasaad ang ilang mga panuntunan para sa mga operator at drivers na hindi pa nakakapag-consolidate. Sakop din ito ang mga kasalukuyang aplikasyon ng Motion to Accept Consolidation at may mga unit na kinumpirma ng LTFRB at nakarehistro sa LTO para sa taon 2023 o 2024. Alas 6:23 ang ating oras. Maimbundag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na ba mo diha? Gising na ba kayo? Kinwestiyon ni Justice Secretary Crispin Remulla ang proseso ng Ombudsman kaugnay sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ipagutos ng Ombudsman na magsumite ng counter affidavit si Remulla at iba pang gabinete ng Pangulo kaugnay sa reklamong inihain ng Committee on Foreign Relations si Senator Amy Marcos hinggil sa legalidad ng pag-aresto at pagdadala sa ICC sa dating Pangulo. Ayon kay Remulla, hindi malinaw ang proseso ng Ombudsman dahil tila hindi dumaan sa fact-finding ang issue at basta idiniretso ito sa kanila. Gayunpaman, nakahanda pa rin ang kalihim na sagutin ang issue at tatalima pa rin sa kautusan. Alas 6:24 ng umaga, naimbagabigat kada kayo amin na po. Agling kayon, gising na!
Masaya ang mga residente sa 10 Embo Barangay sa muling pagbubukas ng mga pasilidad tulad ng health centers, daycare at multipurpose buildings na matagal nang hindi napapakinabangan. Mother, may kopya ka ba ng video ni Mayor Lani Cayetano naman? Yung kay Mayor Lani Cayetano, yung tungkol dito sa mga Embo Barangays. Muling nabuksan ang mga nasabing pasilidad batay sa kautusan ng Korte sa Makati LGU na tigilan na ang pagharang sa mga pasilidad na pagmamayari na ngayon ng Taguig. Sa TRO na inilabas ng Taguig RTC noong Mayo 5, inatasan nito ang Makati LGU na itigil anumang uri ng panghimasok sa mga pampublikong pasilidad sa mga barangay ng Embo na dati nitong hawak. Ngunit ngayon ay nasa pamamahala na ng Taguig LGU batay sa desisyon ng Korte Suprema. Naaresto ng PNP ang 2 Chinese na sangkot sa pagdukot sa isang Koreano. 2 Chinese at kasama nilang 2 Pinoy sa Batangas. Pinalaya rin matapos magbayad ng 200,000 dolyar na ang ransom ay na-convert sa cryptocurrency. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, natiklo ang 2 Chinese kidnapper sa Bacoor, Cavite matapos tangkain at takasan ang police checkpoint. Naganap ang pagdukot sa 3 dayuhan at 2 Pinoy noong Mayo 2 sa barangay Balaytige, Nasugbu habang bumibiyahe para sa kanilang fishing trip. 7 armadong lalaki ang humarang sa sasakyan ng 5 biktima. 3 sa kanila ay nakasuot ng uniforme ng pulis. Nalaman lang ang panibagong kaso ng kidnapping ng palayain ng mga kidnapper ang 2 Pinoy. Isa rito ay humingi ng tulong sa pulis. Alas 6:26 ng umaga, susunod! Tito Boy! Ano po ang past tense ng go, go, go? Ano, Mother, ano past tense ng go, go, go? Ibig sabihin, nakago na yun. Past tense na. Kasi andito na eh. Went. Paano kung past participle? Gun. Makakausap natin si Rupa May Quinto. Ano ba tinatakbuhan ni Rupa May? Senador? Mamaya malalaman natin. Wala siya sa listahan ng mga senador eh. Hindi natin nabalitaan. Tumatakbo pala si Rupa May. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:21 ng umaga. 27 This pala. time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Seryosong-seryoso yung music natin. Seryoso, tinatawanan tayo ni Rufa May. Oo. Doon sa ating commercial. At dito pala, ito palang mga guest natin ngayon, parehong artista, kumbachero. Si Rupa May at si Vilma. Si Vilma. Andito palang pareho. Pagsama natin sa isang studio. Dito po sa ating studio, si Miss Rufa May Quinto. Good morning. Ay, teka, yan. Magandang morning. Yes, good morning. Ang aga mo, ha? Oo nga eh. Para sa inyo kasi, na-miss ko nga eh. Hindi, nakasama natin sa morning show, sa Umagang Kay Ganda, si Rufa May. Sabi ko nga noon
challenging ang Oo, may pagising ng time. umaga, di ba? Oo, puro almusal lang ginawa ko dun. Sa show. Puro kain. At si Ate V, kasama Si natin. Ate B, si Ma'am Vilma Makasait Arce. Bali siya ang third nominee ng Batang Quiapo Party List. Ang Batang Quiapo. Magandang Magandang morning umaga po sa inyo. Ate V. Magandang morning sa inyong dalawa, Anthony and Jerry. Finally, na-meet ko kayo in person. Natatawa ako sa kwento niya years kanina. na ako. More than Talaga, hindi pa kayo nag-meet. Kalahating oras pa lang yung 2x2. Yes. Nung araw, naumpisahan niyo pala kami. Yes. Ba't naman kayo nagtsatsaga sa ganitong klase ng programa? Kasi talagang maradyo Journalist ako. din siya. Maradyo ako talaga. Until pinakinggan ko, sino ba itong dalawang ito? Yung banter nilang dalawa. Naaliw ako. It's a mixture of information and may a little entertainment. So sabi ko, pakinggan ko ito hanggang nasanay na akong pinakikinggan kayo hanggang naging 1 hour, naging 2 hours, napunta sa hapon, tapos siya napunta sa umaga. Tama po. Naku, ibig Alam sabihin, na alam. kilala niyo talaga kami. Ngayon, Yes. magpakilala naman kayo. Bakit Kayo ba na. kayo Ba't kayo nandito? nandito sa amin at bakit ba kayo napadpad sa Batang Quiapo? Batang Quiapo ba talaga kayo? Maraming salamat sa opportunity Opo. na Opo. maipaliwanag ang aming party list, pangalan Batang Quiapo. Ako kasi, ang aming advocacy is really to protect the rights and promote the welfare of vendors. Ako kasi, just to give you a little idea, ako ay anak ng isang market vendor. Probinsyana ako. Ang nanay ko is a market vendor. Nagtitinda ng tela sa palengke sa Lipa Public Market. Ang tatay ko naman ay isang farmer. Lumaki ako sa farm pero syempre hindi ako naging mayor. At up to now, ang nag-iisa kong kapatid is still a vendor of baby clothes and school uniforms sa Lipa City Public Market. So malapit sa puso ko yung advokasya para sa protection ng mga vendors. Alam nyo kung ano mga kailangan. Ano ba Alam talagang ko. kailangan? At maraming mga gusto talagang mag-represent ngayon sa mga vendors sa Dami kasi. Kongreso. Sa dami kasi. Ng vendors. Sa pakikipag-usap ninyo sa iba pang mga vendors na nakakausap nyo, ano yung kung kayo'y makapwesto, makakuha ng slot sa Congress, ano yung pangunahing isusulong ninyo na may kinalaman sa kanila? Ang pangunahing isusulong namin, and this is based on our ikot sa mga palengke. Ikot kami Metro Manila, Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro. Talagang bumababa kami sa market. Yung iba nga kasama pa namin si Rufa. Cagayan de Oro. Pinagkakaguluhan siya sa Siyempre naman, palengke. oh. Sa Bacolod. Dito nga lang, pinagkaguluhan siya. Lahat ng mga nakakausap namin mga vendors, ang pangunahin nilang palaging sinasabing concern, ayokong sabihin problema, is puhunan. Puhunan. Yung easy access to puhunan at medyo murang puhunan. Kasi sa amin sa May Lipa, 5-6 na. Meron na. Yes, Bakit sa amin ba- Masyadong mahal, di sa ba? amin sa Lipa, lalo Ibig sabihin na yung tubo, sobrang mahal ng 5-6. karamihan sa kanila Dito umaasa mas sa mura. 5-6. Kung i-compute mo yung 5-6, for every 5 pesos na hira mo, ay babayad mo 6 pesos for 1 month. Pag kinumpute mo, 20% 20% yun. yun. Oo. Tama. Kaya So nga ngayon, ang maglulunod. aming hangarin, ang aming advokasya, magkaroon ng access ang mga vendors to puhunan na medyo reasonable naman Reasonable. yung interest rate. And we plan to partner with a government agency kasi ang DTI, meron siyang financing arm Meron. for small, yung Small Meron Business nga. Corporation. Oo, mangungutang nga sana ako dun. Hindi, totoo yun. Yung ang Small Business Corporation, walang tubo. Oo. Meron man, napakaliit. Napakaliit na. Parang 6% a year. Oo. So, in-spread out mo in 1 year. Hindi, monthly. yung Small Ano lang Business yun? Corporation na pag-aralan ko walang interest, depende dun sa amount Sa amount na hihiramin mo. hihiramin mo. Ang kailangan lang malaman, maipaalam sa mga vendors, saka yung proseso. Minsan Yes. yung pagsusumite ng mga requirements Doon sila hirap. doon sa 5-6 sila mismo pinupuntahan Pupuntahan doon ka, oo. Correct, Nakamotor. correct. Yes. Nakamotor yun. Pupunta. Delivered sa harap ng tindahan. Ito Oo, anong diba? requirements? Meron din silang mga requirements, but Pero hindi masyado kagaya mas sa simple bangko. siya kaysa uutang ka sa bangko Totoo. mismo. Yun ang hirap din ng mga vendors, yung documentary requirements. So, balak din namin na tulungan sila, empower sila through skills training, development, para matutuhan nila
kung paano yung proseso ng pag-utang sa mga formal lending institutions. Nakita ko yung advertisement yun. Tindera ka pala. Oo, dati nung bata ako, mami ko kasi sampagita girl eh. Tapos ako mismo nagbenta ng mga, alam mo yung halo-halo, barbecue, ganyan. So, at the same time, yung Quiapo kasi, di ba, dati wala naman tayong mga malls. Pagka Quiapo. Oo, Quiapo lang talaga yung pinupuntahan ko lumaki. So, doon kami kumakain ng mga corned beef, ganyan, namimiling alahas. Totoo, nandyan lahat, ano? Pati nga mga agimat nandun, di ba? I mean, pagka, di ba? So, lahat ng gamot Tsaka nandun. lahat ng gamot na pampa. Oo. Mga pampa. Di ba? Kaya Batang Quiapo. Batang Kaya Quiapo. ako nakasuporta sa kanila. Hindi ka ba nominee ng Batang Quiapo? Hindi ako kasama sa nominee, pero si super support talaga ako kasi naniniwala ako sa kanila. Tsaka parang sa tagal ko na sa industriya, sa lahat na nangyari sa akin, parang alam mo yung gusto ko naman makikapwa-tao sa talagang makita ko sila, makayakap man lang, yung eye to eye, lalo na sa lahat ng pinagdaanan ko, sa lahat ng achievements ko din sa showbiz, sa pagtangkilik nila. Kaya ang gusto ko, makipagkapwa-tao na nga makilala ko isa-isa ng bagong, yung alam mo yung iba naman. Hindi, niyayakap ka ng mga, halimbawa, nagpunta kayo sa palengke, di. Binubuhat na nga ako, hinahalikan na nga. Ganon? Grabe. Grabe. Pagka may lumalapit sa'yo, sabi mo lang, go, go, go. Oy, para sa inyo to, sabi ko. Hindi, tsaka may maganda pa kasi hindi lang basta loan or ganyan. Mayroon din mga parang edukasyon din. Di ba? Parang marami nagnenegosyo, breadwinner tayong lahat sa Pilipinas halos, tapos parang walang kaalaman. Hindi ako, ganun. Parang, di ba? So, kaya gusto ko din, kasi bukod sa proteksyon, may pwede kang matuto. Tsaka yung tama nga, yung hindi lang makakuha ng pera, kundi paano humawak ng pera. Yun ang importante. Isa yun sa gusto naming isulong kasi may pera ka nga, pero kung minsan hindi rin nila alam. So, gusto naming isulong more than other than the skills development, financial literacy din. Para empower natin ang mga vendors na hindi naman sila forever vendors. Tama. At in the future, maging silang small business owners. Kasi may study naman na lumabas ang OCTA in 2023 na 8 out of 10 na Pilipino gustong maging entrepreneur. Gustong maging... At saka yung hindi yung porket maliit ka na nga, wala ka, parang mas mamaliitin ka pa. Na, alam mo yun, yung hindi ganun ng Batang Quiapo yung grupo namin. So, kaya gusto ko din. Ayusin din makatulong. Yung ayusin yung nabanggit na natin yung puhunan, andyan yung financial literacy. Ayusin din ng mga nagtitinda yung kanila pong mga pwesto, hindi man lalamang ng kapwa. Pati ang kanilang sarili. Pati sarili. Minsan may vendors na parang may ilang kang bumili. Dahil sa itsura, sa sitwasyon. Pero kung parang kung si Rupa may magtitinda. Ano pa ba? Sa malamig. Palagay ko, haba ng pila eh. Congratulations pala. Yung kaso mo pala Oo nga. Yun din ang dahilan kaya ako lumalabas-labas para makamove on din. Alam mo yun, nakikisaya ako kasi na-miss ko din ang Pilipinas. Na-dismiss. Nakawash naman. Kaya thank you Lord and thank you. Mag-iingat ka din sa mga vendor na gano'n. Iba naman tinitinda nun. Kaya rin ako gusto kong matuto. Gusto ko next time hindi na mauhulit. At maraming mga vendors at iba pang mga kababayan nating entrepreneurs ang nai-scam. Correct, lalo na sa showbiz, di ba? Marami ng scammer ngayon. Kahit na wala kang kasalanan, minsan hindi mo alam paglolokohin ka, gagawan ng paraan di ba? Kahit may kontrata na maayos. Kaya sabi ko nga, maganda tong Batang Quiapo kasi nga wala silang yun nga, hindi na ako, may kaalaman na. May makakaya ko silang tawagan para tulungan ako. Anyway, good luck po sa inyo. At ilang tulog na lang. Anong number ang Batang Party List? Number 20 na. Single shade lang kasi yung mawawalang bisa lahat ng boto nila pag marami silang nilagay, isa lang dapat. Hindi, totoo, di ba, one lang? Pagka hinawa kami, pag nahawa kami balota mo, balik na rin kaagad. Puntahan kaagad yung... Correct. Saka itihaya mo na lang ulit. Yun ang unahin. Unahin natin ang party list ng Batang Quiapo. Number 20 na. Sige, Ate V, go ahead po. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Anthony, Jerry, ang mga idol ko, 25 years ago pa, 25 years ago pa. Maraming Okay na salamat sana sa eh. inyo sa Paalisin mo na. napapaghalata ang edad eh, no? At saka na-compute niya. Ang galing talaga sa pera. Sa numero no? Talagang Dito tayo. ano eh, talagang nung pa sila sinusundan Bilang na bilang ang kasi. lahat. Kaya tuwan-tuwa ako makikita ko sila in person. So, matalino. maraming salamat sa inyong dalawa, sa lahat ng staff at management ng DZRH, Manila Broadcasting Company. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na ipaliwanag ang advokasya ng Batang Quiapo. Opo. At sana po sa darating na Lunes, May Inutulog 12, na lang, bala tatlong araw. Huwag niyo pong Apat na kalimutan, tulog na mga lang. ka-BQ, lahat ng mga followers ng DZRH, lalong-lalo na ang 2x2. Huwag niyo pong kalimutan ang Batang Quiapo, number 29, para sa mga vendors po ito, hindi lang sa Metro Manila at Quiapo, kundi para po sa mga vendors sa buong Pilipinas. Okay, thank you. Maraming Thank you po. salamat po. Maraming Good luck salamat po. sa inyo at saka na-miss ko kayong lahat, so sana magkita-kita pa rin tayo at mag-enjoy po kayo sa eleksyon kasi para good vibes. Good vibes. Yes, so Good vibes. Batang Quiapo number 29 and I hope maging congresswoman din ako. Go, go, go! Ayan, go. Good morning. Maraming salamat. Thank you. Sina Miss Rupa May Thank you, Quinto Anthony. at Miss Vilma Makasaet, RC ng Batang Quiapo Part List. Thank you so much. Thank you. Magandang umaga Thank po you sa so inyo. much to sa inyong dalawa. Yes. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Oy, nandito pa kami. Andyan pa ba kayo? Go, go, go! Nakakahawa din to si Hi! 6:55 na po na umaga. Tindi dyan sa Taguig at Makati. Buhay na naman ang bakbakan. Kahapon po ay na-interview natin si Mayor Abby Binay ng Makati tungkol po ito sa kanilang pagpalag sa TRO na inilabas ng Taguig RTC. Ang sabi nila, ang tagal-tagal na niya na. Oo. Ang tagal-tagal na niya, ba't di nyo ginawa ng paraan para magamit yung mga pasilidad ngayon? Ngayong malapit na ang halalan, saka kayo nagpa-TRO. Pero sabi po ni Mayor Lani Cayetano, ilang beses naming ina-attempt na gamitin to para sa mga sinasabi nyong mahal nyong mga taga-Embo barangays. Oo. Hinaharang daw ng Makati. Dito nga si Mayor Lani. Sige nga, Mayor. Ate Lani. Ate Lani. Tagumpay ang mga residente ng Embo. Magagamit na ang mga pasilidad na itinayo gamit ang buwis ng mga taga-Embo para sa mga residente ng Embo. Salamat sa order ng Regional Trial Court na naglabas ng temporary restraining order laban sa Makati upang itigil ang pagharang sa Taguig sa pagpapagamit ng mga pasilidad sa mga tao para sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon, wellness at iba pa. Malinaw ang utos ng korte. Nasa jurisdiksyon ng Taguig ang Embo Barangays at dapat makinabang ang mga tao sa mga pasilidad na matagal nang ginawa para naman talaga sa kanila. Walang anupamang paikot-ikot na paliwanag, pangmamaliit sa akin at sa Taguig. Masasakit na mga salita at panglilito ang pwedeng gawin ni Mayor Abby Binay at ni Attorney Certeza. Ang pwedeng magtago sa katotohanan na dahil sa paghahabol nila sa walang basehang renta o bayad mula sa Taguig ay naatim nilang ipakandado, agiwin, kalawangin at mabulok ang mga pasilidad kesa ipagamit sa mga taong sinasabi niyang mahal niya. Mayor Abby and Attorney Certeza, hindi ako ang gagamit ng mga pasilidad, kundi ang mga sanggol, mga buntis,
mga senior citizens, mga persons with disabilities, mga kabataan at mga sektor na dapat nating pinagsisilbihan. Inuna niyong habulin ng pera sa renta o bayad kesa hindi maputol ang serbisyo ng mga health centers, daycare centers at mga multi-purpose buildings. Ang usapin ng renta o bayad ay mas mahalaga sa inyo kesa sundin ang hiling sa atin ng national government na uninterrupted delivery of services dapat. Ang tigas ng puso mo para idamay sa galit mo sa akin at sa desisyon ng Korte Suprema, ang mga taong halos 4 na dekadang sumuporta sa inyo. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Matagal pa to, kumbachero. Mahaba-haba, mukhang mahaba-haba pa talaga yung iyon tagig. Kanyang Makati. Ayun, ang matindi sila. Mahaba-habang matindi mga binitiwang salita na yun ni Mayor Lani, ni Ate Lani. Ate Lani, iba rin yung kanyang binitaw. But of course, sabi nga nila, ang lahat ng issue naman, kung saan ka nakatindig, yun ang kakampihan mo. Dito po, ang dapat na kampihan natin, yung mga tao mismo. Mga tao, yung mga residente mismo, dun sa Taguig. Yung kung ano yung mas makabubuti sa kanila. Yun ang tumpak doon. Kung ano ang pinakamabuti, ang tawag po dyan general welfare. 1 minute before 7. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kabilis ng oras. Kapopoy! Kapopoy! 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Araw ngayon ng Huwebes, ilang tulog na lang, eleksyon na, May 8, 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, ICC prosecutor nagsumite ng halos 100 bagong ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Pagpili ng bagong Papa sa Roma nagsimula na. Seguridad sa eleksyon 2025, planchado na. Kerwin Espinosa pinapa-disqualify ni Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez. 2 pulis nakasama sa viral video na habang nananakit si Congressman Pulong Duterte sa Davao, pinasibak. Text blasters at iba pang scamming device na pag-aari ng isang Chinese national natagpuan sa Quezon City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Asa na ba ang magdidikit ngayong tag-init? Kami na babahala dito. Mother, kami na mag-a-announce. Andiyan daw po si Sherwin Alfaro sa Walter Mart Terminal, Barangay Banga, First, Plaridel, Bulacan. Ayun, Walter Mart Terminal, Barangay Banga, First, Plaridel, Bulacan. Sa detalye ng ating mga balita, pinasisibak ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang 2 pulis na naispatang kasama ni Kong Pulong Duterte sa viral video ng pananakit nito sa Davao City. Ayon kay Marbil, nais din niyang sibakin sa pwesto ang commander ng naturang mga pulis na nagsilbing bodyguard ni Duterte.
Napagalamang AWOL ang nasabing dalawang pulis na may ranggong Master Sergeant. Ano yung pangalan kong batsero? Di ba na binigyan natin? May pangalan tayo doon Oo. Si Master Sergeant at isang Staff Sergeant na nakatalaga sa magkaibang istasyon sa ilalim ng Davao City Police. Sa ngayon ay gumugulong na ang investigasyon para sa kasong grave irregularities in the performance of duty laban sa kanila. Samantala, dalawa pang escort ni Kong Pulong ang nakilala namang miyembro ng Philippine Air Force. Submit reports, we account our personnel. Hindi po mangyayari moonlighting kung hindi po dadayain ang report nila. So yung dalawa na yon na nag-moonlighting sa Davao, expect po yung mga commanders sila will be discharged. The same way that happened to SAF, we will file dishonesty. Once we file dishonesty, that's perpetual disqualification from any government post. Ayun. So awol pala yung dalawang Awol pulis. na yung dalawang pulis. Si PEMS yung isa, kumbatsero. Si PEMS. PEMS, PEMS Rexter G. Miliano. Ayan. And Police Staff Sergeant Leonard Pamat. Ayan. Ito po yung dalawang pulis. Yung dalawang Air Force. Yung dalawang Air Force personnel ay kinilalang sina Staff Sergeant Francis E. Vasquez at itong si Sergeant Carlos M. De Guzman. Samantala, nagpapagaling pa rin sa ospital ang ina ng 4 na taong gulang na batang nasawi sa malagim na trahedya sa NAIA Terminal 1. Kinumpirma ni Donna, tiyahin ng biktima na si Malia Masungsong, na alam na ng ina nitong si Cynthia ang sinapit ng anak. Napagalamang inoperahan sa spleen si Cynthia at kinakailangan pang sumailalim sa therapy para muling makalakad ng maayos. Sa panayam ni Giselle Recaport kay Danilo Masungsong, tiyuhin ni Malia, may hinala na ang ina ng biktima na nasawi ang kanyang unika iha dahil narinig nito ang sigaw at iyak ng kanyang asawa nang isakay siya sa ambulansya. Nung nangyari yun, conscious po yung si ate at Cynthia. Bali, parang naririnig niya yung nangyari doon. Kaya nung dumating yung kuya ko, sinabi niya sa ate na wala na yung anak nila. Tapos rinig daw po ng ate Cynthia na sumisigaw yung kapatid ko habang tinatawag yung anak nila doon sa airport, yung nasa ilalim ng sasakyan. Apela ng pamilya, papanagutin ang driver ng SUV na kumitil ng dalawang inosenteng buhay. Nadiskubre ang mga text blasters at iba pang scamming devices nang masunog ang isang bahay na inuupahan ng isang Chinese national sa Quezon City. Ayon sa mga pulis, 9 na text blasters ang natagpuan sa 3 palapag na bahay sa Sampaguita Street sa Barangay Batasan Hills. Bukod dito, sinabi ni QCPD OIC Director Colonel Randy Glenn Silvio na may mga nakita na 3 desktop computer, 2 CPU, 1 router, 1 laptop at cellphone at higit 5,000 SIM cards. Na-recover naman ng mga pulis ang isang Chinese passport na residente ng Chongqing, China. Inantok ang bus driver dahil sa maintenance medicine nito nang maaksidente kaya nakatulog habang nasa kahabaan ng SETEX. Ito sinabi ni LTFRB Chair Chopilo Guadis III matapos ang pagdinig ng ahensya sa nasabing aksidente kung saan lumabas na pagkatapos mananghalian ng driver, uminom ito ng losartan at ng isa pang gamot na may side effect na nakakaantok. Dahil dito, isaan niya sa alamin sa investigasyon kung alam ng pamunuan ng Solid North Transit ang medical condition ng kanilang driver bilang bahagi ng kanilang health protocol. Paglilinaw ng LTFRB, hindi bawal magmaneho ang mga merong maintenance medicine pero dapat may protocol ang isang kumpanya kaugnay nito. Sanipwersa ang Malacanang at PNP para sa nalalapit na halalan. Tiniyak ng palasyo na handang-handa na ang lahat ng kanilang mga tauhan para sa midterm polls sa Lunes. Sa panig ng PNP, sinabi ng PNP Chief Romel Francisco Marbil na planchado na ang kanilang mga hakbang para masigurong ligtas at maayos ang halalan. Kabilang daw po dito ang pagpapakalat ng 160,000 na mga pulis sa buong bansa.
Pinadi-disqualify ni Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez si Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa. Nagsampa ng reklamo si Mayor Lucy matapos lumabas ang isang Facebook video noong April 30 kung saan hinamon ni Espinosa ng barilan si Congressman Richard Gomez. Sabi pa ni Espinosa, sakaling patulan ni Gomez ang kanyang hamon ay dapat na gamitin nito ang kanyang pinaka-powerful na baril at gagawin nilang referee at audience ang mga pulis. Iminungkahi din ni Espinosa na pumirma sila sa waiver na walang kasong isasampa kaugnay ng barilan. Ginawa ni Espinosa ang hamon matapos magkomento si Gomez na scripted lang ang tangkang pagpatay sa kanya. Susunod, Tito Boy! meron tayong makakapiling dito sa himpilan. Hulaan ninyo, mamimigay ba siya ng jacket? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita, 7:13. mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kuya Boy Fabian, andito pa kami. Walang alis, walang alisan. Walang alis. Andito na po siya. Pero wala siyang dalang jacket. Nalungkot kami ni Kumbachero. Si Kuya Will. Bawal ba? Bawal ba ang jacket? Ayun, yun ang magandang tanong. Si Kuya Will, Willie Revillame. Kuya Will, magandang morning. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga ka-2x2. Katunyin, ka-Jerry, at nanonood po sa DCI. Ay, suki nyo ako. Pagising ko sa umaga, 5 o'clock, of course, Mr. Angelo, Carmones. And then, kayo na, o sila kayo na. Yun ang pinanonood ko news. Puro batang DCRH din pala to si Kuya Will Dati tayong batang ABS. Lumipat kayo dito, lilipat ako dito. Saka ang aga yung nandito ha. Ang usapan natin dito, alas 7, alas 6 pala, andito na kayo. Dapat ganun, mahirap malate. Kasi para sa akin, pag nalilate ka, parang hindi maganda. Nagmamadali ka sa buhay. Sa amin kasi, sa production ko, ang mga dancer staff, 1 minute late, pinahuuwi ko na. Talaga? Bakit nalilate mga sweldo nila? Yan ang sinasabi ko sa kanila. Kung late ang sweldo nyo, papayagan ko kayo malate. Nung mga wala kayong trabaho, ang babait nyo sa akin. Ngayon may trabaho na kayo, relax na kayo. Di ba? Dapat di ba? Yan dapat, alam mo, dapat may disiplina ka sa buhay. Hindi nagagalit ka, tama lang yun. Di ba? Hindi, totoo yun. Naalala ko tuloy si Secretary Art Tugade. Yun po, very punctual yung tao yun. Sabi niya, paano re-respetuhin ng kapwa mo kung hindi mo nire-respeto yung oras nila? Kaya pagka nagdahilan ka na matraffic, ba't hindi ba alam na matraffic? Dati nang alam, given na yan Alam mo, nasa ABS ako, during Wawawi, you can talk to my staff. May shampoo ba ng tenga nila pag nalaman na nandun ako, natatakbuhan na yan. Yan sinasabi ko kay Ma'am Charo. Ma'am Charo, alam niyo ba kung ano oras pumapasok ng staff? Sinusweldohan natin ng gano'n. Bakit nakakapasok ako ng 7 o'clock? Alas 12 pa ako. Kasi nag-iisip na ako paano pagandahin ang show. Alam mo, sa panahon ngayon, ibang klase. Lalo ngayon sa social media. Well, diretsuhin na nga natin yun. Ngayon po ay may mga video clips na nagpapakita na kayo daw ay masama ang ugali, masamang tao dahil meron kayong pinapagalitan habang kayo ay nagmo-motorcade. Hindi lang namin maipakita dito dahil hindi kami may-ari nung video. Ano po ba, saan po bang lugar yun? Na-check nyo ba kung saan lugar yun? Parang, I think sa Cebu yan. Lahat naman, pinagagalitan ko. Pag inaagawan yung matatanda, yung mga lalaki. Lahat. Kahit na may cover. Ang problema kasi yan, yung kumuha niyan, hindi naman yan nakikita yung nangyayari doon sa harapan. In fact, nagpakagawa nga ako ng video. Mother, may, hindi ba meron tayong video dito, yung pinakita namin, yung pinadala namin sa inyo? Yung bang perspective, meron kasi perspective na yung point of view na galing sa malayo, dahil hindi mo naman nakikita ko. Ito naman yung perspective. Sige nga po, i-describe. Ayan, may mga matatanda. Kita mo, inaakit ako inaagaw yung jacket. Isipin mo yan. O paano kan kita mo. Iaabot kita mo. Ito may audio yan May audio yan. Sige. Binigay ko sa akin, aagawin nyo.
Kasi, bakit si nanay? Sabi ko, ba't mo agawan si nanay? Binibigyan ko kay nanay. Yan ang istorya niyan. Ayan, kita mo. Mahawakan ka lang, masaya-masaya na. Yan ay may naka-wheelchair yan. Ang hinihingi lang niya, mahawakan niya ako. Kaya ayan, lumapit ako sa kanya. Opo, yan. Ako po, nanay, saka ako na kayo matutulungan kung ako'y papalarin, sabi ko. Ibo-voice over ko na to kasi yun ang mga pangyayari dyan. Ang pinapakita ay malayo, sisiraan ka. May isang reporter na showbiz na nirepost pa niya. Hindi ko alam, bakit siya ganyan? Hindi ko maintindihan, hindi naman kanya yung video. Ano yung para sa content? Para manira. Alam mo, pag ako pinalag sa Senado, lahat ng fake news, lahat ng gumagawa ng hindi totoo, patatawag ko yan. Maniwala kayo sa akin. Ayan, kita mo yan, yan. Pinapahatid ko bawat matatanda. Ay, inaalagaan ko para Di ba may insidente na ba, Kuya Will, na may matanda na nasaktan dito sa mga motorcade na ganito? I'll be honest with you. Tatlo ang bumagsak dahil natutulak ng bata, natutukot ng lalaki. Dinala ko po lahat yan sa ospital. Hindi ko pinabayaan yan. Hawak yung ulo, may dugo. Alam mo na, saka yan, hindi ko pinabayaan yan basta-basta. After ng incident yan, pinuntahan ko pa yan kinabukasan sa yan, naka-wheelchair. Pinuntahan ko pa yan sa mga bahay nila, tumingi ako ng tawad, buong pamilya. Ang nakakatuwa naman, hindi naman ako sinisisi. Ang gusto lang kitang makita, Willie, nung nadinig kong ikaw, kahit na ako'y naka-wheelchair, gusto lang kitang makita. Kaya binababaan ko po yan, yung mga naka-wheelchair. In fact, hinaharang kami yan Hinaharang kami ng mga tao sa naka-wheelchair. Oo, hihinto kami. Ayan, tingnan nyo. Nagiging wild sila, hindi ko maintindihan itong jacket na to. Isa totoo lang. Ayan, ayan, makakuha lang ng jacket. Ayan, aabutan mo, aagawin. Nakabitin, Uy, pinupunas. Parang Nazareno. Akala puun kayo. Akala translasyon ako Ayan, kita nyo. Alam mo ba, binibigay ko yung t-shirt. Binabalik, binabato sa akin. Jacket sa nanay ko. Ayan po. Paano ako hindi magagalit sa mga lalaki yung sinisip ko yung matatanda? Paano ako hindi magagalit? Diyan pa ng disiplinado na dapat ang tao. Kaya pag ako pinalat, didisiplinahin ko yung mga hindi dapat, yung hindi naniniwala sa batas. Teka muna, yung pong binanggit nyo na tatlo, pinuntahan nyo, mingi kayo ng tawad, parang naalala ko tuloy yung kinukwento nyo sa akin doon sa nag-stampede. Yes. Katunyim. Hanggang ngayon, trauma sa akin yan. 71 dead people yan. Alam niyo, para malaman, ayoko na sanang banggitin to Isang nakikiramay pa rin ako sa mga pamilya. Mahal lang talaga ako ng mga yan. Wawawi to That was 2006, February 4. Nang nangyari to. First anniversary. Mamimigay kami ng bahay. Siyempre, lahat na, alam mo, 71 dead people, ako lang ang dumamay doon. Gabi-gabi. Alam niyo bang isa-isang gabi, aalis ako na alas 2 sa ABS, dala ko yung TV partner na pick-up. Iikutan ko ang buong Metro Manila hanggang probinsya. 8 patay. 8 patay Ang picture ko, puro nanay. Ay na si Kuya Willie. Tatabi ako sa kabaong. Kukuhanan ako ng mga anak. Mahal na mahal ka po ng nanay. Meron pa ako doon na parang hindi nawala sa isip ko. Isang bata nung nakita ko, saka yung tatay nakatingin na sa akin. Sabi sa akin, nanay, eto na si Kuya Willie. Ano mo, Kuya Willie, sabi niya, nagpamanicure pa nanay ko. Nagpabiyan ako, nagpaayos pa yan. Oo, bakit? Pag hinawakan ako ni Willie, sabi niya, baka nakakayang, kamay ko, puro kalyo. Kasi nanay ko po, labandera lang, Kuya Willie, nahiya siya pag daw hinawakan. Yung mga ganun na nararamdaman mo, may incident din na minumura ko. Papatayin kita, pinatayin mo nanay ko. Humingi bilas duluhod. Sabi aakapin ako, birthday ko, ikaw pinuntahan ng nanay ko. Birthday ko, Kuya Willie, sorry. Naiiyak ka na, inaakap mo. Ganun ang Ganun ang pangyayari. May napanood din ako isang video na parang may mahabol-habol sa yung matanda na humihingi daw sa'yo ng tulong pero hindi mo pinansin. Yan na naman yan. Ini-splice Tinulungan po yan. Binigyan ng pagkain, binigyan ng jacket. Ngayon, humahabol sa akin, humihingi ng pera. Siyempre susunod ako sa batas ng COMELEC. Pag binigyan ko ng pera yan, sabihin, ayan, technical mo yan. Kasuhan nyo si Willie, namigay vote buying. Ang hirap ng sitwasyon mo Alam mo naman sa ngayon, tingnan mo, lahat naman ngayon tinitira. Wala namang mabait na tumatakbo Di ba? Wala naman silang nagugustuhan Teka muna, ito bang jacket, hindi ba kayo pinupuntusan dyan? Sabihin, parang ko na rin yan. Vote buying yan. Nagpaalam ako sa COMELEC, sumulat kami ng aking mga lawyers, si Attorney Lea, Attorney Dudes,
And then, ang sulat namin, kung po pwedeng kay chairman, magbigay ng jacket. Meron kasi silang limit ng gastos pala. Hindi ka pwedeng mag-exceed ng 500 pesos. 250 yung jacket So po pwede. Pinayagan naman na may letter kami noon. So, legal lahat yung ginagawa ko. Alam mo, sa totoo lang, ka Jerry, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng kahit na may masama ka pa rin sa ibang tao kamukha yung mga video yung pinapalabas na yan. Pinopost yan na hindi naman alam ang sitwasyon. Isipin nyo yung matatanda, tinutulak ng lalaki. Pagagalitan ko talaga yung lalaki. Nagdaan na ako sa stampede. Ilan na ho nagbuwis ng buhay. In fact, to be honest with you, kakapartner ko dito si Con GP, galing si Puso, saka si Attorney JP. Nag-meeting kami with Senator Cheese. Ayoko na, bibitaw na ako. Sinabi niya, gusto niya na umatras. Totoo yan, alam nila yan, nalungkot lahat. Nag-meeting kami. Bakit? Ayoko na may mamatay pa sa motorcade. Hindi ko na kaya yung tanggapin yan. And I was there, nakipag-usap ko kay Senator Cheese, nakipag-usap, tumutulong sa akin, nag-advise kay Con GP, yung team. Sinabi ko na, baka hindi na ako tatakbo. And then they talked to me, wala kang kasalanan dyan. Hindi mo naman sila sinasabi, lumabas kayo, dito ako Hindi ba? Nagmo-motorcade ka. Siyempre, campaign time, So, nagpaalam ako, hanggang sinabi nila, mas marami ka pang tutulungan Really. Which is totoo naman. Kilala mo naman ang Puso ko. Nagkasama tayo sa ABS from the 2005 pa lang. Doon pa lang sa pera o account sa masayang tanghali, magandang tanghali bayan, Randy John Willie. May pera o ba yung nagpapasaya at nagbibigay na ng tulong 27 years, paano ko lang? Pasensya na kayo, para ako na host Ikaw na. Ako na muna. Mabuti naman. Kasi mukhang pagod kayo sa commercial Okay. Napansin ko, grabe yung dadal na commercial natin, di ba? Hanggang Sabado na lang yan Teka muna. Pwede bang, dyan muna, hindi naman kayo nagmamadali, Magko-commercial lang gusto muna. Ako pa kilaki Magko-commercial lang kami. Na naman? 15 minutes na naman, 2 minutes na lang matitira sa akin. Nagising niyo ako ng 4:30. Ano ba naman, Diyos ko naman buhay. Sandali lang. Masisingil kami dito pag alam mo naman yun, pagka hindi na ipasok yung commercial on time. Dyan muna kayo. Si Kuya Will po ang ating kinakausap. Ang sarap kausap si Kuya Will Pinakailan mo na rin pati yung commercial Totoo lang. Sandali po lamang. Maghintay-hintay lang po. Baka meron kayong gusto sabihin. Mamaya tatanong natin, bakit ba siya tumatakbong senador? Bakit ba hindi na lang siya mag-enjoy sa kanyang mga pinaghirapan, etc. etc. Sandali po lamang. Dahil balita 7:34. Kan si Kuya Will. May follow-up report lang po si RH52 Edniel Parosa tungkol naman sa dalawang sundalo na andun din pala sa site. Dalawang Air Force personnel. Yung dalawang polis, sibak na. Sinibak na, dinisarmahan na po yan. Ulitin natin ito ho'y mga uniform personnel na nandun sa tagpo na si Kong Pulong ay nananakit at nag-aambang sasaksakin yung isang negosyante. Walang ginawa itong mga ito. Na habang may sabihin na natin may krimen na nagaganap. Alamin nga natin kung ano gagawin naman ng Armed Forces dito sa dalawang sundalong ito ng Air Force. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Nagsasagawa na Jerry at Anthony ng internal inquiry. Investigasyon itong sinatahang lakas ng Pilipinas para matukoy itong dalawa nitong kawal na kasama sa security aid ni Congressman Pulong Duterte nang manakit ito sa loob ng isang bar sa Davao City. Kasunod pa rin ito na nag-viral na CCTV video kung saan makikitang may mga bantay ang kongresista na napag-alamang dalawang pulis at dalawang tauhan ng Philippine Air Force kung pagpapatayan ng impormasyon mula sa Davao City PNP. Ayon kay Colonel Cersas Trinidad, Hepe ng AFP Public Affairs Office, aprobado naman mula sa COMELEC, the Commission on Elections, ang paglalagay ng military personnel bilang security detail kay Congressman Duterte. Pero makikipag-ugnayan pa rin naman ng AFP sa Philippine National Police hinggil sa pagkakakilanlan ng mga naispatang bodyguard nang mangyari ang insidente. Sa bahagi ng AFP o PNP, ipinasibak na nga ni Police General Romel Francisco Barbilang dalawang awol na palang pulis na kabilang sa mga bodyguard ni Kong Pulong maging ang kanilang mga immediate commander sa lungsod ng Davao. May mga pangalan na inilabas ng DCPO sa pagkakilala ng dalawang personnel pero still ay undergoing pa ito ang internal inquiry sa loob ng AFP. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat sa iyo, Edniel Parosa. Magandang umaga rin pala kay Engineer Erwin Victolero. Engineer Erwin Victolero, naaaliw ka ba kay Kuya Will? Aba, marami ding naaaliw kay Kuya Will. Naghintay ka rin ba ng jacket? Birthday mo naman. Happy birthday, Engineer Erwin Victolero. Happy birthday, Engineer. Andito na, balikan natin si Kuya Will. Ang tanong ay baka singilin mo kami. Hindi na, okay na. Nang talent so, dapat sinabi nyo, nag-coach sana ako. Ganda, oh. Hindi, ganun talaga yung mga commercial. Pasensya na sa matagal na paghihintay. Kayo din naman, alam nyo, pagka maganda ang programa, maraming nagpapasok ng commercial. Yun ang sa programa eh. Saka hindi naman laging ganyan. May time talaga na okay. Ito yung time ng election. Siyempre, ganun talaga, pagbibigyan mo lahat. Pagbibigyan lahat. Okay, yung naiwan nating tanong kanina, bakit ba hindi mo na lang i-enjoy yung mga pinaghirapan mo? Masaya ka naman, nakakatulong ka naman habang nasa pribado ka. Bakit papasukin mo at pinasok mo na nga itong magulong mundo ng politika? Bakit ba sila naguguluhan ng mundo ng politika? Magulo eh. Hindi ako naguguluhan. Kung tama ang ginagawa mo, hindi ka maguguluhan. Pero kung may illegal kang ginagawa, magulo talaga ang papasukin mo. Ayun. Sigurado after ng election, after ng term mo, may kaso ka. Hindi mangyayari sa akin yun. Una sa lahat, alam niyo naman from ABS-CBN to TV5 to GMA at bumalik sa TV5. Alam mo kung ako'y masamang tao, kung ako'y walang mayabang, hindi naman ako tatanggapin ng mga istasyon na yan. At the end of the day, ano pa rin ba dapat? Nire-request ka pa rin ng tao ng mga kababayan nating mahirap. Bakit ako tatakbo? Gusto kong gumawa ng kabutihan. Ayoko na nakakakita ng away sa Senado. Ayoko na nagbabangayan sa Congress. Nung nagbobotohan, nung nagkakampanya kayo, puro pangako ang ginagawa nyo. And then after that, ito makikita natin. Galit, magsusuntukan, kung ano, puro siraan. Kala ko ba inaasahan kayo ng taong bayan? Akala ko ba serbisyo publiko? I don't wanna call as a politician. Gusto ko tawagin akong public service. Public servant. Okay, public service lang gusto ko. Public servant. Serbisyong Pilipino talaga, serbisyo. So dapat ganon. Ang pinapasok mo ngayon, sabi ko nga sa iyo, nung tinausap ko ng Presidente Duterte noon, pinatago ko twice, kinausap ko ng madaling araw, gusto ko tumakbo ka, senador. Sabi ko, paghanda na po ako, pero hindi pa ako handa. Bakit ako naging handa? Kasi alam ko na ang dapat gawin. Ano ba dapat gawin? Ang dami ng batas na ginawa. Nabago ba ang buhay ng mahihirap? Nabago ba ang buhay ng mga vendors? Kayo, alam niyo yan, nandito kayo sa industriya ng sa public service din. Para sa akin, ang importante, tulungan na natin yung ating mga kababayan. Awayan kayo ng awayan. Hindi kayo nagkakasundo. Yung mga mahihirap nating kababayan, ano nangyayari? Nagkakandamatay dahil wala kayo binibigay na libreng gamot. Hindi ko alam, dapat yan ang unahin ko. Kasi ang gusto ko, advokasya ko, health. Dapat pahabain ng bawat buhay ng Pilipino, hindi paikliin. Lalo-lalo na yung mahihirap. And then after that, yung trabaho. Para mabigyan ng magandang buhay ang bawat pamilyang Pilipino. At ang pinaka-importante, yung kinabukasan natin, mga kabataan, edukasyon. Those are the three basic needs right now. Hindi natin kailangan ng away. Diyos kung magkasundo-sundo kayo para umangat ang buhay nating lahat. Sa isang pamilya, pag magkaaway kayo, hindi kayo nagsasabay kumain? Nagsisiraan kayo sa isang pamilya? Ganun nga. Pag may namatay na magulang, pati yung mama namin, pinag-aawayan nyo. Tapos, mantalang kung pinanganak kayo, magkakasama kayo. Di ba? Ako, sa akin, wala akong iniisip na gumawa ng makakasira sa buhay ng bawat Pilipino. Muna, alam mo, maganda yung point nun, napakadami na nating batas, As in, ubod ng daming batas. Naalala ko tuloy si dating Senate President, dating House Speaker Manny Villar. Sabi niya, paimbentaryo nga natin itong mga batas na nagawa. Batas na napirmahan na ng Presidente na hindi napapatupad. Ilang libong batas doon. Takot-takot yan. Alam mo kung anong napag-alaman ko? Akala ng mga tao, hindi ako nag-aaral. Inalam ko yan. Kaya nung unang, di ba, nag-file ako ng COC. Ginasa ko sa TV5. Sila Gretchen Ho, lahat. Ano doon plataforma ko? Sandali, kauupo ka lang. Kapapile ko ng COC. Aalamin ko muna yung mga batas na ginawa. Kasi magagawa ako ng batas, libo-libo na pala yung batas na ginawa. At the same time, ang problema ko dito, para malaman, ito, real talk, hindi yan nagagawa. Bakit? Ang problema, tama si Senator Cayetano, the problem is budget. Na-implement na yan nagawa ng bill yan, nagawa ng batas na nagagawa ba? Walang budget. Hindi, walang budget. Kumbaga, yung implementation ay hindi magawa
Tama, nagawa na yung bill. Nagawa na yung batas. May batas na. Kung pwede kong i-check, pag nanalo ko, aalamin ko yung mga batas na. Ba't pa ako gagawa ng batas? May magaganda na pa ng batas na ginawa. Pagdadagdag na naman ako ng batas, wala daw akong alam. Wala daw akong alam. Ano ba gusto nyo? Maraming alam? Tapos nanakawan kayo? Tapos nagagalit kayo? Iba't na binoto? Pero, Senado ba kagad? Hindi ako galit, ha? Hindi. Ganyan talaga. Sinasanay ko lang yung sarili ko, nakapag-debate. Bakit pag-debate ko? Kasi pag nag-debate ko at inaway nila ako, susumbo ko sila kay Tulpo. Nung maisip mo nang tumuloy ka na sa politika, senador ba kagad talagang naisip mong posisyon? Malaki. Alam mo, ang dami ko usap sa akin, local government, sa Quezon City, mayor, nakipag-usap pa sa akin si Speaker Belmonte, na wag ko na raw labanan si Joy, mga time na yun. Totoo naman. Hindi ako papasok na hindi ho handa ang utak ko, puso ko, at my spirit. And it's all God's will. Kaya yung pangalan ko nakadikit sa Diyos. God's will. Will to serve, and I will serve in my all honesty. Di ba? English yun. Pang-Senado yun. Pang-Senado yun. Gusto pa rin itong mga to, lagi na nag-aaway, dapat meron din kayong breaker sa Senado. Di ba? Alam niyo, yung binanggit nyo na basic, tungkol sa kalusugan, tapos ay trabaho mahusay, at saka yung edukasyon. Para mawala yung mga hold-upper. Pagka meron ng ganyan, tama ka kung may trabaho na maayos yung mga tao. Mag-iisip pa ba na masama yan? Totoo yun. Pag-aaral na ng tama yung But of course, madaling sabihin yan. Pwede mong gawin yan kung meron kang tinatawag na will. Political will. Na naman. Hindi na lang kahit na I don't want to be called as politician, okay? That's what I'm talking to. So, ang kailangan lang ay will. If there's a way, there's a will, bahala na kayo. Mag-rumble na siya. Dapat ganyan sa Senado, hindi puro away na papanood. Tapos pinamata-mata nyo yung mga artista. Ba't may mga artista pang mga walang ya? Talang pinapanood nyo na rin yung mga artista. Tingnan mo na lang, lahat ng kampanya, sino ang kinukuha nila? Sino kinukuha nyo sa billboard? Sino lahat na nagkakampanya, walang ginawa, kundi pati mga kanta ko kanta ni Lito Camo, ginagamit. Hindi nagpaalam. Sabi ko kay Lito, nagpaalam ba sa ito? Hindi nga, boy wala, ganun talaga di ba? Mahirap. Alam mo, dapat dito ang pag-uusap totoo. Basta ako, simple lang. Gagawa ako ng kabutihan. Kung ako'y pagpalain ng Panginoon Diyos, ilagay ako dyan, iluklok ako Senado. Unang araw pa lang, iniisip ko rin mahirap. Di ba? Tapos, kung ako hindi naman pala rin, ganun talaga, maaaring ayaw nila sa akin para magsilbi sa kanila. Yun naman ang maganda. Handa kang manalo, handa ka rin hindi manalo. Handa ako sa lahat ng buhay. Kasi alam mo, Jerry, Kato, sa inyong lahat, sobra pa sa panaginip at sa pangarap ko nangyari sa buhay ko. And I just wanna share the blessings that I have. Okay na yung mga anak ko, magiging maayos na ang buhay nila. Ano man yung, saka sasabihin ko sa inyo totoo, isang mikropono lang to. Isang mikropono lang ang gamit ko. Wala akong kinausap na isa kahit na sinong politiko para ma-earn ko yung success ko. Di ba? No pain, no gain Kailangan talaga dumakas sa pagsubok. Kaya nga nung pinapakita tong tingnan mo ang tao, napaka ng ibang klase, i-splice na yung video. Sisiraan ka nila. Di ba? Tapos hindi naman yun ang katotohanan, hindi naman nila alam at alam na, stop ka. Ngayon, eto balik ko lang. Kamukha yung isang reporter na ewan ko ba, ginagamit ka sa content para kumita. Tama ba yun? Ba? Alam nila kasi 25 million subscribers ko Siya binibusiness sila. Okay lang saan. Alam nyo, kayong lahat, kahit tirahin nyo ako araw-araw, madaling araw, lahat, hindi ako magagalit sa inyo. Opinion nyo yan. Kasi sobra-sobra na yung pinagalob sa akin ng Diyos. Magagalit pa ba ako? Ano pa ba? Nakakatulog ako na mahimbing. Basta ako, wala akong hiningan na politiko, kahit sino, may mga tutulong sa akin, itinutulong ko rin yan. Parang ako na yung nag-show, di ba? Pero pag ikaw sakaling pala rin, yun ang isa sa mga pupunteryahin mo, yung may kinalaman sa fake news. Correct ka dyan. Kasi, nagiging worse na Alam niyo yung fake news yan, sinisira niyo yung buhay ng mga kababayan natin. May mga nagsusuicide na hindi na matanggap Masisira yung buhay ng pamilya. Unahin ko, kalusugan,
Okay? Trabaho na maayos sa pamilya, edukasyon, idadagdag ko yung fake news. Patatawag ko talaga yung gumagawa at kakausapin. Kunyari ikaw, bakit mo ginagawa yan? Hindi ka ba naawa sa pamilya mo? Kunyari ikaw, ikaw, Mr. Katunying, bakit ka nagpe-fake news? Kunyari, nasa Senado tayo. O, ako ngayon. Mr. Chair. Okay, itong chair, ubo ko. Hindi, ganun eh. Okay, mahirap naman. Kasi Mr. nakatayo yun. Hindi ba naman pinatawag na ka-chief, Mr. Chair. Mr. Chair. Okay, Mr. Chair. Okay. Iba lang. Dapat kanya ng buhay, siniseryoso nyo. Wala kayong ginawa kundi mag-viral ng mga negative. Kung yung panoodin yan. Kailangan tama maging Kaya positive. dapat, eto, tanongin ko lang. Kunyari nga, nasa Senate tayo. Okay, pinatawag ka namin dito. Bakit nagkukwento ka nandito to? Hindi mo ba naiisip na may pamilya to? Hindi mo ba naiisip na nasasaktan yung mga anak nito? Sinisira mo ang buhay? Hindi ka lang marites. You ruin the life of your constituents. English. My fellow countrymen! Ito, may nag-message sa atin si Mr. Arnold. Ang galing ni Willie, basic siya. Yan ang kailangang unahin. Basic, bigyan ng baon sa eskwela ng mga bata. Pagpasok niya sa school, marireceive niya sa GCash ang baon niya everyday. May Nutriban sa school. Lahat ng vaccine libre. Lahat ng nakalista sa lahat ng lista sa ayuda, mabigyan. Tama, yung iba kasi masyadong malalawak ang mga ipinapangako, pero yung basic nakakalimutan. Diyos ko, dami na tumakbong ganyan. Ako, ayoko mangako. Jerry Katunying. Basta gagawin ko yung dapat kong gawin. Sa totoo lang, yung senior citizen, dapat libre ng ano niya. Alam mo, nung nababaldog yung ulo ng matatanda, kasama ko si Senator Bongo, hawak ko yung ulo, dumudugo yung kamay. Alam mo, ang sakit eh. Pagdating mo sa ospital, alam mo ba yung mga pasilyo? Naku, puno. Punong-puno ng pasyente. Sabi ko, ba't dito kayo? Nag-iintay pa po kami, tatawagin kami. Pang-10 sila. Paano kung dyan naabutin ng buhay niya yan? So yan, namumulat akong nakikita ko yung mga kailangan, basic needs. At dapat ang mga senior citizen, ang daing pera ng gobyerno, at 6 na trilyon. Yung PhilHealth na yan, dapat tulungan yung mahirap. Alam nyo, sa ating mga kababayan, ang sarap matulog na meron ka na tulungan mga kababayan mo. Pati yung anak mo, pagiging proud sa'yo. Gusto sana namin habaan pa yung usapan natin. Sila kayo, andito na. Tsaka sa dami ng experience niya sa kampanya, ang dami kang natutunan, ang dami kang na-realize. Hindi lang sa kampanya. Dati po, for 27 years, sabi ko nga, nakikinig ang tenga ko sa lahat ng bulong. Pagkain, trabaho, panlibing, gamot. Yun ang problema. Susunod yan, di ba? Nadudurog ang puso mo sa mga nadidinig mo. Ang dami mga politiko nangangako. Ngayon, eto na pagkakataon. Isip, puso, may boses na ako ngayon sa Senado para sa mga kabayan natin kapuspalan. Yun ang matindi. Kuya Will, anong number mo? 55. 55. Hindi sa iba yung sardinas yun. 55 sa Senado. Kausapin nyo na yung mga kababayan natin. Dahil ilang tulog na lang eleksyon. 3 araw na lang. Alam nyo, wag ho kayong mayayabangan sa akin. Huwag nyo isipin na masama akong tao dahil hindi ipagkakalob ng Diyos sa akin. Ang eto, wala akong naging gabay na magulang. Alam niyo, pero hindi ako na palihis ng buhay. And I think I'm guided by the Lord. Sa ating mga kababayan, ako ho, kung papalarin ako, kabutihan ay pagkakalob ko sa inyo. Hindi ko kayo gagawawalan, hindi ako magnanako sa inyo. Alam niyo bakit? Kasi dyan ako nanggaling. Alam ko ang buhay ng may hirap. Hindi ako nagiging hipokrito. 50 pesos a night nung ako yung naging drummer. Kailangan kong umasenso sa buhay na tama. I don't drink, hindi ako nag-drugs, hindi ako naninigarilyo. At alam ng lahat ng kasama ko yan. Ngayon ko lang ito sinasabi, during the calamities na mga nangyari, eto para lang malaman nyo, 30 seconds. Meron akong worth 50 million na available. Sabi ko kasi ito, Bongo, pwede ko ba itong itulong kay Presidente Duterte during the COVID? Ang sabi niya, bawal kami tumanggap ng pera. Itulong mo na lang yan. Nagkaroon ng bagyo na lahat yung pinagbibigyan ko. Nagkaroon ng crisis yung mga drivers natin. Lahat. Lahat yan. Binigay ko lahat yun. Yung 50 million, more than that. Shinare ko na yan. Bakit mo sinasabi na tumutulong ka? Dapat malaman nyo dahil gumawa ako ng kabutihan sa ating mga kababayan. Hindi na uso kayo yung binubuhat ng bangko. Ang uso ngayon, maging inspirasyon ka at gayahin ka na mayayaman para sa mahirap. Maraming salamat na Kuya Will. Tapos na ba? Tapos na. Ayun na ba yun? Nagpreno ka na eh. Ibig sabihin, tapos na yun. Huli na lang. Basta ipagdasal nyo po ako na sana at tulungan nyo ako na sana po yung matupad to lahat. Dahil hindi to para sa akin. Ang panalo ko, panalo ng
kababayan natin. At wala akong partido, independent, ang partido ko, kayong lahat. Maraming salamat sa pagiging guest ko kayo, Jerry at Tony. Bukas ulit, ha? Okay? Thank you. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan. Kuya Will, number 55. Kuya Willie Revillame. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2.